Magandang gabi sa inyo lahat. Narito na ang part 2 ng kwentong Ulam. At kung kayo may horror experience at gusto mo ma-share, pwede ka mag-email sa capcarl09@gmail.com. Please like, share, and subscribe to my channel. Maraming salamat. Dear Capcarl, ako po si Princess, 25 years old, na nagmula sa Pasig. July 17, 2024. Habang nag-i-scroll ako sa Facebook, may nakita akong post na hiring sa isang restaurant sa Pasig. Dahil sa kaka-endo ko lang din sa dati kong work, ay agad ako nagpasa ng resume sa nakalink na email. July 19, 2024 ay natanggap ako sa in-applyan kong trabaho. At kinabukasan, nag-training na ako. Hi Sir Carlo, wika ko sa supervisor namin. Oh Princess, good morning. Ready ka na ba for your first day? Bati at tanong ni Sir Carlo. Yes po sir, sagot ko sa kanya. Tina, ikaw na muna bahala kay Princess ha. Turuan mo mabuti. Hi sir, wika ni Tina. Si Tina ay isa din kahera at siya ang nakakutas sa akin na mag-training. Makalipas ng ilang linggo ay nakapasa ako sa training at naging regular na din sa trabaho. Hi sir, magbe-break na po ako. Wika ko ni Sir Chris. Sa kwento ni Sir Carlo Capcarl, nabanggit niya naman siguro kung ano si Sir Chris. Magbe-break ka na din pala. Sabay na tayo. Wika ni Sir Chris sa akin. Sige po sir, sang-ayon ko sa kanya. Bale, dalawa lang kami magbe-break nun habang kumakain kami. Princess, may boyfriend ka na ba? Tanong ni Sir Chris sa akin. Ay sir, kaka-break lang din namin sir eh. Wika ko kay Sir Chris. So single ka pala ngayon? Tangulang ang nasagot ko sa kanya. At tuloy-tuloy na ang kwentuhan namin. Simula nun, nagtuloy-tuloy na ang ganon routine namin. Sabay kami magbe-break. Minsan, nililibre niya ako. Minsan, nililibre niya ako ng lunch, coffee, at kung ano-ano pa. Princess, mukhang close na kayo ni Sir Chris ha? Wika ni Tina sa akin. Sino ba naman di mapapalapit kay Sir Chris? Mabait na, tapos sweet pa. Sagot ko kay Tina. Baka, iba na yan Princess ha? Joke. Pabiro sabi ni Tina sa akin. Uy, hindi ah. Masyado lang mabait talaga si Sir. Nakailang work na ako. Ngayon lang ako naka-encounter na ganitong kabait na manager. Wika ko. Joke lang. Ito naman, di mabiro. Pansin ko lang kasi parang special ka kay Sir. Di naman siya ganun sa amin eh. Wika ni Tina sa akin. Hindi na ako umimik. Isang gabi, habang pa-out na kami. Princess, uuwi ka na? Wika ni Sir Chris. Opo sir, sagot ko sa kanya. Tara, kain muna tayo bago umuwi. Alok ni Sir Chris sa akin. Dahil sa sahod naman, pumayag na ako. Ilang buwan din kaming ganun. Hanggang sa, Princess, alam ko na pamalyado na akong tao. Pero kasi, di ko sinasadya.
Gusto kita. Pagtatapat ni Sir Chris sa akin. Kap Carl, hindi ko akalain na magtatapat si Sir Chris sa akin. Sa totoo lang din Sir Chris, nahuhulog na din ako sa'yo. Magtatapat ko kay Sir Chris. Alam ko na pamilyado si Sir Chris, Kap Carl. Kaso, nahuhulog na din ang loob ko sa kanya. Lalo na sa pinapakita niya sa akin. At di nagtagal, naging kami ni Sir Chris, Kap Carl. Lagi niya akong hinahatid sa bahay pag-uwi. Minsan, inaantay niya ako na mag-out sa trabaho. Minsan, ako din, inaantay siya na mag-out sa trabaho. Bago niya ako ihatid, kumakain kami sa labas. Minsan, nag-check-in kami sa hotel. Opo, Kap Carl, may nangyayari na sa amin. Pataguman ang relasyon namin. Okay lang. At least, mahal namin ang isa't isa. Nang umagang opening kaming dalawa, payakap nga sa mahal ko, wika ni Chris sa akin. Mahal, baka makita tayo sa CCTV. Pag-alala ko, hindi yan mahal. Dito tayo nakatayo sa may blind spot. Paliwanag ni Chris habang hinalikan ako sa liig. Hanggang sa nagkahubaran na kami ng mga damit. At maya-maya pa ay habang hinalikan ako ni Chris, biglang may kumakaluskos sa labas ng store. Binuksan ang roll-up at dali-dali kami nag-ayos. Si Ma'am Jane pala, agang pumasok. "Oh Jenny, ang aga mo naman yata." Wika ni Chris kay Ma'am Jenny na supervisor ng store. Inagahan ko sir kasi baka maipit ako sa traffic eh. Sagot ni Ma'am Jenny kay Chris. Akala ko walang tao kaya pumasok na ako. Dagdag pa ni Ma'am Jenny. May inayos lang ako dito. Nagpatulong ako kay Princess, hindi ko kaya eh. Wika ni Chris na kunwaring may inaayos. Kap Carl, muntik na kami mahuli. At sa pagkakataon na yon, ay nagkunwari lang din ako na may kinuha sa likod ng office. Kinagabihan na, dahil off naman namin kinabukasan, kumain kami sa labas. At nag-check-in kami bandang show. Mahal, hanggang kailan tayo ganito? Tanong ko kay Chris. Mahal, bigyan mo lang ako sapat ng panahon. Alam mo naman na handa kong iwan ang pamilya ko para sa iyo. Dahil mahal na mahal kita. Wika ni Chris sa akin. Habang natutulog kami, meron ako narinig na boses, Kap Carl. Boses ng matandang babae. Pagsisisihan niyo ito. Sinaktan niyo ang apo ko. Wika ng boses ng matandang babae. At bigla akong napamulat at nakita ko ang matandang babae na nasa salamin. At napahiyaw ako. Mahal! Balahaw ko. Oh, bakit mahal? Bakit ka sumisigaw? Tarantang tanong ni Chris sa akin. May matandang babae kanina dyan sa salamin. Nakaharap sa atin. Wika ko habang nanginginig. Dahil sa takot, nag-check out kami agad. Walang gabi
na hindi ko napapanaginipan na ang matandang babae. Kap Carl, ilang gabi na din akong puyat dahil doon na. Isang umaga, nagising na lang ako na nangangati at namumula ang mga hita ko at ang bigat ng pakiramdam ko, Kap Carl. Kahit masama ang pakiramdam, pumasok pa din ako sa trabaho. Princess, bakit parang namumula ka? Wika ni Sir Carlo. Hindi ko alam, sir eh. Medyo masama nga pakiramdam ko at ang kati-kati ng hita ko. Wika ko kay Sir. Habang nag-aayos si Sir Carlos sa loob ng kitchen at ako naman sa counter, may narinig na naman akong boses na matandang babae. Sinaktan niyo ang apo ko. Pagsisisihan niyo ito. Wika ng boses na matandang babae. Sa gulat ko, hinanap ko kung saan nanggagaling ang boses na yon at nangalabot ako, Kap Carl. Nasa labas ng store namin, matandang babae. Habang paulit-ulit niyang binabanggit ang salitang sinaktan niyo ang apo ko at pagsisihan niyo ito. Maya-maya pa ay biglang nagsitayuan ang mga buhok nito at nanglilisik ang mga matang matalim na itinuon sa akin at agad akong napasigaw. Sir! Sir! Iyaw ko. Bakit? Ano yun? Tanong ni Sir Carlos sa akin. At dali akong tumakbo papalapit sa kanya. May matandang babae, sir. Sa labas, sir. Bika ko nang nanginginig. Lumabas si Sir Carlo para i-check kung may tao talaga. Princess, niloloko mo ba ako? Wala naman ako nakikita eh. Inis na sabi ni Sir Carlo. Nasa tabi niyo, sir. Iyaw ko. At maya-maya ay sinugod ako ng matandang babae at sinakal hanggang sa di na ako makahinga at nawala na ako ng malay, Kap Carl. Nagising na lang ako na nasa hospital na ako. Pagmulat ko ay nakita ko si Chris. Mahal, kamusta ka? Tanong nito na nag-aalala. Mahal, ayaw akong tantanan na matandang babae. Wika ko kay Chris na umiiyak. Nakikita mo din pala siya? Tanong ni Chris sa akin. Bakit? Nakikita mo din pa yung matandang babae? Tanong ko sa kanya. Oo, mahal. Ginugulo din ako na matandang babaeng sinasabi mo. Wika niya. Kinahapunan, dumalaw si Sir Carlo. Princess, bakit ang dami mong bulutong? Kanina wala pa yan ha. Wika ni Sir Carlo. Yun nga din, sir, ang inaalala ko kay Princess. Dahil kaninang umaga, okay naman siya. Pag-alis ng bahay, wika ng mama ko. Baka di doktor ang kailangan ng anak niyo, ma'am. Wika ni Sir Carlo sa mama ko. At napaisip ang mga magulang ko. Kinabukasan, lumabas kami sa ospital at pumunta kami ng Bulacan para magpatawas. Nako, Iya, ang gumawa nito ay may sobrang galit sa'yo. Wika ng albularyo sa akin. Sino po? Wika ko sa kanya. Hindi ko matukoy kung sinong Iha.
Tanong ko lang, may malaking kasalanan ka bang nagawa para gawin sa'yo ito? Tanong ng albularyo sa akin. Dahil sa kasama ko ang mga magulang ko, di na ako sumagot. Nakabit ako ng isang pamilyadong lalaki at si Sir Chris yun. Hindi mo ba pwedeng pagalingin ang anak namin? Tanong ng mama ko sa albularyo. Tatapatin ko na kayo. Hindi basta-basta ang nangkulam sa anak ninyo. Walang sino man ang makakapagpagaling sa anak ninyo kundi siya mismo. Paliwanag ng albularyo. Madami na kaming napuntahan na albularyo. Ganon at ganon pa din ang sinasabi nila. Ngayon nagtitiis pa din ako. At si Chris, hindi na nagpaparamdam. Hindi pa din alam ng mga magulang ko kung anong kasalanan ang nagawa ko. Hindi ko pa din kaya ipagtapat sa mga magulang ko na isa akong kabit. Sana Kap Carl, gumaling na ako kung anong meron sa akin. Ako po si Princess at ito ang horror experience ko. Pagsisisihan na po ito.